Last day of classes natin would be December 16. December 16 yung last day So, ibig sabihin, yung inyong review paper dito, you need to submit it by December 14. So, isa yung sa requirement natin sa finals. Then, expect that your final exam, wala naman tayong departmental exam. So, wala kayong departmental exam sa kahit anong courses. Expect na, kailan ba departmental exam? Based sa, wala pang announcement? Ha? 7 to 16, pero yung departmental, anong araw lang? 2 araw lang naman ang departmental usually So, expect na yung final exam nyo dito would be December 14 rin. Ayan final exam nyo December 14, submission ng paper review is December 14. Then, may mga activities tayo starting next week siguro. Aside from that, meron tayong tinatawag na machine problem. So, yung machine problem na yun, you will be working in group by threes. So, ayoko ulit makabasa na naman ng comment na sasabihin nyo na yung kagrupo nyo walang ambag. Kayo ang pumipili ng kagrupo nyo hindi ako pumipili O gusto nyo ba ako pumili? Ako na lang pipili. Gusto nyo? O kayo na lang. O kayo na lang By threes yun Any topic from prelim hanggang sa finals. Gagawa nyo ng either MATLAB or Excel yun. Tapos pa naman yung ginawa natin na topic. So, pwede siya maging unit commitment, pwede siyang economic dispatch na problem. I will give yung exact details ng documentation which you will be submitting online lang rin by this weekend. So, yun yung dalawang major requirement kasi yung machine problem is 50% of your class standing. Then, yung paper review is 25%. So, yung remaining na 25% would be yung activities natin dito. Okay, then, final exam. Pakiramdam ko naman wala namang papaksak sa inyo unless hindi kayo nagpasa. Dito sa course na to Hindi ko alam sa iba Kasi, maaga ako umuwi kahapon Akala ko uwi ako ng 9:30 8:30 pa lang, wala na nagpapacheck sa akin kahapon. Pero okay lang, mas maganda nga yun para masarap tulog ko Okay. So yun may tanong sa mga requirements natin. Wala kayong ipiprint na hard copy dito, kahit may documentation yon, pero paki-follow mabuti yung documentation natin doon. Ayan. Saan may format yung Malito ba yung pagkakasabi ko? Or nagpamanda rin ba? Kakasabi ko lang na kakasabi ko lang na mag-upload ako ng format within this weekend, di ba? Sir, lutang ako, sir. Marami daw iniisip. Marami daw iniisip. Marami rin ako iniisip. Iniisip ko kung Pasensya na, sir. Pasensya na. Huwag mo na ituloy. Huwag mo na ituloy. Okay, so for today, we would discuss yung last part ng unit commitment. So ito yung ginagamit natin sa unit commitment problem natin until now. Kasi pwede mo siyang i-simulate in any type of programming languages. Pwede mong gamitan ng Python ito. Although dahil time constraint tayo, hindi ko na mapapakita siguro yung sample na source code or program using Python dito sa MILP. But ito yung mga common na ginagamit aside from yung sa mga commercially available na softwares natin and aside from MATLAB. So ang tawag natin dyan is mixed integer linear programming. Although later on, pwede yung pakita ko pa paano siya ini-input sa MATLAB para pwede nyo gamitin yung MATLAB. So we call that mixed integer linear programming. So pag sinabi natin MILP, karaniwan balikan natin yung
dispatch. So usually sa economic dispatch, when you want to minimize the cost of generation, pinag-uusapan mo yung bawat isa. Karaniwan, ang ginagawa natin, since we talk about linear programming, kailangan yung mga equations mo sa cost function is linear in nature. Hindi ito pwede maging quadratic, hindi pwede ito maging non-linear. So anong ginagawa natin? Previously, pino-convert natin yung mga equations natin na non-linear into linear. Kaya ka nagkakaroon ng different ng linear least square. Kaya tayo gumagamit rin ng mga spline function as well as hinahain natin siya sa segments. Kasi pag gumawa natin naka-segment siya, nagkakaroon ka ng linearity formulation. Now, aside from the cost function itself, nagpo-consider ka rin ng mga constraints. So, pinaka-simple constraint na pinakonsider natin is yung energy balance. Pag sinabi mong energy balance, that means your generation is equal to your demand. That is assuming na lossless yung system mo. Ibig sabihin nun, kung meron ka mang transmission lines dyan, ina-assume natin na 100% ang efficiency na transmission line. But you need to remember na kahit anong mangyari, hindi magiging 100% ang efficiency nun. Since may mga resistance ka, inductance and capacitance ka sa transmission line, there would be losses. But for this case, we assume that would be just generation and load. And additionally, kino-consider rin natin yung mga limits ng generator in terms of its minimum and maximum value. So when we consider these cases, mapapansin natin na yung objective function natin should be linear, yung ating constraint should be linear, variable natin ay real number lang. So you could say that you are using a mixed integer linear programming if you are considering the following cases. Pag kahit isa dyan ay hindi nag-hold true, meaning to say you are not using MILP. So ginagamit mo lang ang MILP if you follow this one. Kasi pwede mo siya ma-sort using linear programming. So yun yung essence kung paano gagawin yung mixed integer linear programming. Now, can you use linear programming pagdating sa unit commitment? So, pwede natin i-check. Mapapansin natin na if your value of your x is 0, ibig sabihin yung P natin is not within dun sa range na to. So, for that case, may additional tayo na limitation na kino-consider. Kasi ang mangyari, yung variables natin ay no longer have a continuous domain or non-convex. So, standard linear programming is no longer applicable. That is if you just substitute directly yung x natin. Now, to avoid that, kailangan natin maglagay ng mga decision variables. Ano itong mga decision variables natin na to? Usually, binary in nature siya. Bakit binary siya? Dahil karaniwan sa isang generator, you consider from the word itself, unit commitment, you want to commit or not commit a certain unit. Kaya it's either yes or no, on or off, true or false. So kaya tayo nagkakaroon ng additional na binary variable. Tawag natin doon special case. Now since may binary variable ka, tapos iba ay real, and yung mga function and constraints natin are linear, hindi na pwede linear programming. Nagiging mixed integer linear programming. So ang difference ng MILP sa LP is that sa LP, you consider that all of the cases is between real and linear. Ngayon, dahil nag-consider ka na ng binary numbers or binary variables, hindi ka na pwede mag-call sa linear programming. Mag-call ka na sa MILP, Mixed Integer Linear Programming. So, magiging MILP siya pag pino-consider mo other cases aside from yung real number and linearity function. Now, lagyan natin ng simple example sa math lang yan. So,
hindi naman necessarily yung pinag-aralan natin dito is just focused to sa application sa electrical engineering. This is actually what we call the optimization problem. So if you have, kung may mga friends kayo sa industrial engineering, or sabihin natin may pinoporma ka alporke sa IT, makikita mo na pinag-aaralan nila yan. Or kung mapapansin nyo, yung mga may 5, may 415, bago tayo pumasok, di ba ang maraming nakasulat sa board. So yung pinag-aaralan nila ito, optimization yun. So, karaniwan, ang ginagawa lang naman natin dito ay meron tayong either minamaximize or minimize. For our case, we try to minimize the cost. That is, kung ang pinag-uusapan natin ay papunta ka ng distribution company. Kasi sa isang distribution company or DUs, you try to minimize yung expenses. Pero kung sa generation company ka, hindi naman minimization yan. Magiging maximization. Kasi you want to maximize yung profit. Any of those case, pwede mo sabihin unit commitment yon or economic dispatch. Iba lang yung application. Yung isa application is sa demand side, yung isa application ay sa generation side. Now, going back here, makita nyo na except for the fact that the variables are integer, para siyang linear programming problem. Kasi lahat naman is linear in nature. So, pwede natin i-graph yun. So, pag rinamp natin, ito yung 4x plus 2x natin is equal to 15. Gagawin mo na yung less than or equal, gagawin lang natin equality. Next, yung kasunod naman, x1 plus 2x2 is greater than, less than or equal to 8, gagawin natin equal to 8. Then, yung kasunod naman natin, x1 plus x2 less than or equal to 5, gawin natin equal to 5. Afterwards, yung blue part na yan yung part kung saan sila lahat co-coincide. Ibig sabihin, yan yung part na pwede kang magkaroon ng value para sa x1 saka sa x2. Other parts, hindi natin siya i-consider. So, ano yung maximum point natin based on the given given shaded window? Ano yung maximum value natin dyan? 60. So, ano yung value na yun? Kung gagamitin natin yung 4 at saka 0, that would be 12. Kung gagamitin natin, let's say 3 at saka 2, okay, pala yun. 3 at saka 2, that would be 6, 12. So, I think 12 yung highest natin na sagot based on that one. Or, graphically speaking, pwede naman makita kung saan yung parang maximum point mo, which is this one. So, ito yung ating maximum value. Kung susundin natin yung equation. Pero, in this case, ang kasunod na yan yung graphical approach. Pero, for this case, let's say, we relax the constraints that the variables must be integer, and the problem is then regular linear programming. Kaya kung makikita nyo, babalik natin ulit doon, ang kino-consider lang natin ng mga points dito ay integer variables, integer values lang. Ano ba ibig sabihin ng integer? Ano ibig sabihin ng integer? Ha? 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 Ang tiyatanong ko, ano ibig sabihin ng integer? Oh, ano na? Pag sinabi ng integer is number siya from negative to positive, zeros to positive. Binugo siya na. Yun yung sa'yo. Okay. Numbers from negative to infinity to positive to infinity. Yun yung sa'yo. Ikaw, kumbalisan, ano ang integer?
same lang rin. Okay, ulit natin ha. Tama yun. Negative infinity to positive infinity. Pero ano ang kino-consider mo lang? Real lang. Kasi iba pag sinabi mo real eh. So ang real, yun yung negative infinity to positive infinity. Pag sinabi mo complex number, ibig sabihin negative infinity to positive infinity, pero kino-consider mo yung imaginary part. Sige baba tayo. Ano yung pagkatapos ng real? Integer. So ang integer ay whole numbers. Negative infinity to positive infinity. Meaning to say, you could consider only 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi mo pwede consider yung 2.5, 3.5, 4.6, and so on. Kasi ang pinag-usapan natin, integer. Pero pag inuusapan natin ay real number, iba ang real sa integer. Ang real number, ang ibig sabihin ng real number, kasama yung decimal. Tama ba? Hindi ko alam kung tinuro sa inyo yun. Di ba meron tayong natural numbers? Ano yung natural numbers natin? 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, pag kinonsider mo na yung negative part, integer na tawag doon. Yun yung kasunod integer. Yeah. Ano yung kasunod ng integer? Pag kinonsider mo na yung decimal, kaya tawag mo real numbers na yun. Now, pag kinonsider mo yung complex number, yun na yung kasama yung imaginary. Okay, so pakilagay lang yung term na whole number Kasi pag sinabi mong negative infinity to positive infinity lang, ibig sabihin, ang kino-consider lang natin ay pati yung decimal. Hindi natin kino-consider yung decimal. Take note Pakita nyo naman dito sa points natin dito na pag hindi ako naglagay ng dot dito sa gitna. So makita nyo 0, 1, 2, 3, 4. Gagawin nyo, di ba? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, and so on. So, ulitin natin kino-consider lang natin ay whole number. Kaya nga kung babalikan natin yung characteristic previously, pag sinabi mo siyang MILP, pag nakalagay dito, ano yung nakasulat? Integer. Naglagay tayo ng word na integer dito. Kasi pag tinanggal ko yung integer, ibig sabihin, kino-consider natin pati yung decimal. Bakit may ganyang cases yan? For example, maggawa tayo ng problem regarding sa maximization ng number of rice bags na ibibigay natin sa isang factory. Hindi ka naman pwede magkaroon ng optimization problem na ang sasabihin mo na ang maximum sack of rice would be 4.5. Kaya mo bang gawin na 4.5 yung maximum sack of rice? Hindi, di ba? O ay, hindi, 4.5 pwede pa kasi kalahati ng isang sako. Paano kung 4.213578? Paano mo gagawin yung 0.213578? Hindi mo pwedeng gawin yon. Ang pwede mo lang gawin ay 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pagdating isa sa mga limitations ng MILP is you only consider integer variables if puro integer yung nakalagay. So kagaya ng integer yung nakalagay, so pag drawing natin pag kinuha natin yung maximum value natin, ito yung pipiliin natin. Although, ulitin ko although pwede kong piliin to, hindi ko pwedeng gamitin to. Bakit hindi ko pwedeng gamitin to? Decimal. Kaya pinag-usapan natin ay integer or whole number lang. So, yun yung kailangan nyo take note. Kasi, there would be cases later on na let's say you try to solve problems using optimization techniques. Kaso, nung pinapakita mo siya sa MATLAB or Excel, mapapansin mo na bakit yung sagot mo ay ganito pero ang tamang sagot ay whole number.
So, kailangan mo dagdagan tayo ng mga different constraints or limitations sa program. So, yun. I-relax natin, kaya nga sabi niya dito, yun yung ano natin. Now, let's say we consider here na kung tutusin natin, ayan nga, sabi nga dito na ang solution mo ay 2.5, di ba? Kaso itong 2.5 na to, if we consider this one, this is not an integer, this is a real number. So, the reason why we try to relax here, para makita natin if mas makuha natin yung better solution natin for the specified problem. Hindi kagaya itong previous one natin, kung babalikan natin using graphical method, mapapansin niyo sa graphical method, syempre ang pipiliin mong point dito, hindi yung 2.5, 2.5. Ang pipiliin mong point dito is yung either 2, 3. Kasi kung 2.5 tayo, ibig sabihin ito yun. Around this point. 2.5. Yun yung maximum niya. Kung i-relax natin. Pero since meron ng term na may term tayong integer dito, ito yung pipiliin natin. So yun yung rason kung bakit yun yung pinili natin. But if you relax, ulitin natin kasi baka sabihin nyo, bakit yung sagot dito ay 2.5, 2.5. Ang ginawa kasi natin, ni-relax natin. So once you relax this one, it means consider mo yung other limitations ng constraints natin. So tinanggalin natin yung integer part. Kaya nakuha natin yung 2.5. So ang objective natin is 12.5. Okay. So that is one way of solving a linear programming problem. But take note, you could not relax all of the variables. Dito kasi wala naman tayong specified na application ng mga equation. Hindi naman sinabi na yung x1 is sack of rice, yung x2 is sabihin natin number of bottles. So okay lang yan. Pero kung sabihin natin na sack of rice yung hinahanap mo sa x1 and x2, I think hindi mo pwede gawin 2.5, 2.5. Ang hirap nun. Paano kung lumabas sa susunod is 2.2 or 2.3? Ang hirap gumawa ng sako ng bigas na yung isang sako mo ay 1/3. Kailangan mo pa i-measure yung accurately pa. So take note, one way of relaxing, one way of doing yung MILP is we try to relax. Kaya ito yung nakuha natin ng this one. Kasi ito yung kung saan nag-intersect siya with your equation. Yung equation natin Ang graphical method kasi ang ginagawa is you put all of the boundaries, meaning to say the constraint, then you put your objective function kung saan yung maximum point, yun yung sagot natin. Which is, ito nga, 2.5, 2.5. Pero binilugan niya yung dalawang yan. So, alin kaya dyan yung sagot natin? So, yung solution ng original problem natin would be this one. Meaning to say, nung wala kang nirelax. Ulit ba? Wala tayong nirelax dito. Ito yung sagot natin. Kasi ito yung integer. Ito yung solution yung relax na linear program. Hindi ito yung solution. Kasi pag ito yung ginamit natin, 2 and 2, it is less than 12. So yun yung tinatawag natin relaxed approach sa linear programming. Okay. Now, usually we do what we call the Navier rounding off system. So, pag sinabi mo Navier rounding off system is you try rounding off it based on kung saan mas malapit yung linear programming solution mo. So, for this case, if we talk about maximization, karaniwan, kino-consider mo yung nasa taas. If we talk about minimization problem, kino-consider mo yung nasa baba. Yun yung tinatawag nating Navier rounding off solution. Yan. Kino-consider mo yung mga points na yun. Wait lang, naglalag yan. Yung mga points na yan, so, titignan mo kung ano yung pinakamalapit sa kanya. So in that case, itong dalawang ito yun. Ito medyo malalim na. So for that case, if we consider yung maximization problem, you consider yung higher. Minimization, you consider the
lower one. So yun yung approach natin. Now, ito naman, itong part naman to, kung makita naman natin dito, wait lang. Ito naman yung integer programming solution naman natin. Take note linear programming to, ito integer programming. Kasi nagkataon, ito mga points na to, ito yung mga integers natin. And take note na ang linear programming mo is nandito sa region na to, yung white part. Since nandun lang sa white part yung region natin, ibig sabihin ang sagot mo lang is nandun sa white part lang. Kaya pag integer, dito mo lang makita. Now, how do you find the integer solution? Large number of integer variables, vast number of possible integer solution. Kailangan mo ng systematic procedure to search the solution space. So, fix the variable to the nearest integer one at a time. So, ang tawag dun sa algorithm na yun is branch and bound. So, yung na-explain natin dito is hindi nyo gagawin in actual kasi madugo siya. So, for instance, ito yung babalikan natin. Ito yung aking relaxed LP solution, which is 1.75 at saka 0.75 based on our objective function and constraints. So, how will we do the approaches? So, let's say, gagawin natin yung branch and bound. So, pupunta ako sa branch ng x1. So, ang ginagawa natin sa branch ng x1 is we try to make x1 greater than or equal to 2, while while x2 is greater than or equal to 0. So, we try to subject an conditional integer value sa x1 greater than or equal to 2. Or pwede rin naman consider natin na yung x1 ko is less than or equal to 1. So, tawag doon, branch. Nagkaroon ako ng dalawang branch. Ito yung original ko na objective function. Gumawa ko ng dalawang branches sa kanya. Branch number 1, branch number 2. Kaya tawag sa kanya branch and bound. Pagkatapos natin gawin yun, ang next step natin would be magsosolve tayo either sa problem 1 or sa problem 2. So, ginawa ko yung problem 1. Ito yung problem 1 ko, yung blue line. Ginawa ko yung problem 2. Ito yung boundary ng problem 2. Kasi sabi dito is greater than, less than or equal to 1. So, lahat ng value na less than or equal to 1. So, gumawa na ako straight line ng x is equal to 1. Kaya ito yung blue line na yun. Ito naman, ang sabi natin greater than or equal to 2. Ibig sabihin, naglagay ako ng straight line sa x is equal to 2. So, ito yung solution ko sa problem 1. 1, 1.5. Kasi ito yung point na yun. Ito naman yung solution ko sa problem 2, which is 2 at saka 1. So, meron na tayong bound. Kaya nga siya branch and bound. Nag-branch ka, nilagyan mo na ng bound yung value. So, mula sa pagkakabound ng value, i-check natin. Alin yung mas mataas na objective function? Yung 13 or yung 14? Siyempre yung 14. Pero babalik tayo, ano ba yung problem natin? Maximization, minimization? Minimization tayo. So, anong gagawin natin after nun? Yan. X1 is integer, X2 is real, not a feasible solution yet. Not a feasible. So, and still branch on X2. So, pwede tayo magkaroon ng branch pa ulit sa X2 naman. Yung kabila, solution na ng problem 2. X1 and X2 are both integer. Nakalagay naman, yung X1 sa X2 is 2 at saka 1, kaya integer na yan. Feasible solution of the original problem na siya. Kasi integer ang pinag-usapan natin. Bound on the optimal best solution so far. So, ito yung best solution natin so far. So, stop na tayo sa 2. Anong kasunod natin? Yung 1. Hatiin ulit natin sa dalawa yun. Magkakaroon na ulit ng boundary yun. So, ang gagawin natin, dagdag natin, less than or equal to 1 at saka greater than or equal to 2. Yung x2
naman. So, ang mangyayari doon is, ito yung makukuha natin sagot. Hindi na pinakita ha. Ito yung makukuha sa sagot natin. No solution. Ito naman, no integer solution yet. Kasi naging decimal yung 0.5. Ito 2. 14 siya. Pareha siya dito. So, kailangan natin ituloy yung 4. So, pag tinuloy natin yung 4, yan. Sabi dyan, hindi na pwede. Ito, solution of relax problem 4 is bounded by solution of problem 2. Balikin natin. Kahit sabihin mo na pwede mo siya ituloy, kasi yung 14, nakuha mo na naman dito. So, bakit naman itutuloy ito? Eh, kung nakuha mo na dito. So, wala nang point para mag-go down further. So, ito na yung aking solution, yung 2. So, ang solution natin would be 2 at saka 1. Kaya siya tinawag na branch and bound. Kasi, Actually, sir, may decimal yun ano? yung 1.5. Hindi. Kaya nga hindi mo nga siya pwedeng consider. Pero kaya. Kaya hindi natin pwedeng consider to. Kasi nga, may decimal pa to. Kaya nga nag-branch tayo pababa. Kaso nung nag-branch tayo pababa, wala na tayo dito, hindi na daw pwede to. Wala nang sides daw to eh. Ito naman, although 14 to, may kaparehas na rin dito. Yun yung una. Pangalawa, decimal to. Ano ba yung problem natin? Mixed integer. Integer ang hinanap natin na variable. Kaya kahit sabihin natin na pwede mong gamitin yung una, hindi natin ginagamit yung una. Dahil yung decimal parehas eh. Kailangan whole number ah. Integer ang kinukuha natin. Kaya ito yung optimal solution natin. So, ganito ginagawa ng computer nyo kung, let's say, ang pinag-uusapan nyo ay linear programming. So, take note pwede pa yung madagdagan. Kung let's say, meron kang 4 na variables. Let's say, x1, x2, x3, x4. Kasi ang mangyari ng kasunod if, let's say, meron kang 4 na variables, as long as yung ibang variables doon ay hindi integer, ibabound pa siya hanggang bumaba. So, yun ang tawag natin sa branch and bound algorithm. Sir, kumari sir, naging integer yung number ko. Anong kukunin namin na answer? Yung 2 or yung Depende pa rin eh. Check natin kasi kung alin yung mas mababa sa kanila ng value. Kasi ito 4. Automatically, yung una hindi mo pwedeng gawin kahit yun yung pinakamababa. So far, 14 tayo kasi parehas na integer. Sabihin natin maging integer ng parehas, pero ang sagot mo dito is 15. So, yun pa rin yung kukunin ko. Pero kung ang sagot ko dito, for example, is 13 tapos integer parehas, ito yung gagawin kong optimal solution. Babalikan nyo yung objective function nyo. Pag yung objective function nyo is minimize, syempre yung mas bababa na z. Pero pag yung objective function mo ay maximize, yung mas mataas na value. Basta ang objective natin, pag gumagamit tayo ng branch and bound is kinukuha natin yung pinakamababa at the same time, integer dapat siya. Ito yung ginagawa. Let's say, may computer ka, tapos in-enter mo yung branch and bound algorithm, tapos ito yung mga constraints mo, linear programming, gagawin ng computer yan. Pero syempre, hindi mo makikita yung graph na yan. Ang makikita mo, sasabihin niya, ito na kagad yung objective function using branch and bound algorithm. So, at least, from here, you would know na ganito yung approach ng branch and bound. But take note, branch and bound is a very primitive approach kasi ito yung magiging problema natin. The search tree gets very big if there are more than a few integer or binary variables. Isipin nyo kung 100 integers yun.
100 generators kasi kino-consider mo yung number of units na online. So, yung una mo pa lang, dalawa na. Paano pa pag naging 100? Di 2 raised to 100. So, expect the number of layers of the tree to be as maximum as 100 layers. Assuming na sa bawat layer, meron natitirang isang hindi nagiging integer number. So, yun yung magiging problema. Next, even with the bounds provided by the relaxed solution, exploring the tree usually takes a ridiculous amount of time. Kasi decision making yun eh. Bawat isa mong parang gumawa ka ng problema sa loob ng isang problema. Then, solve mo yung problema na yon. Then, i-check mo kung pasok siya sa bound. Kung hindi, gagawa ka ulit ng panibagong problem. So, kaya mahaba yung time natin. So, yung ibang mga mathematicians ang ginagawa is may bagong technique. Yung tinatawag natin CATS. So, yung CATS naman, these are constraints based on the structure of the problem that eliminate part of the search tree. Tawag naman natin doon is branch and cut. So, ang nangyayari naman doon is there is a possibility na ibang mga integer values tatanggalin na natin kasi based sa constraint na to, we could not go further down. Kaya, yung improved version ng branch and bound is branch and cut algorithm. Now, another disadvantage na pwede natin makita dito is another factor na kinoconsider mo is yung duality gap. So here, yung pinapakita nito is yung difference between the best solution of relaxed problem and the actual problem. So, parang tinatawag natin tolerance value, yung error tolerance. Sabihin natin yung duality gap ng actual solution versus yung nakuha mo sa algorithm is less than or equal to 10. So, anything, pag nakuha mo na yung or na-achieve mo na yung value na yon, you already stop. Hindi mo na kailangan i-continue. So, we call that duality gap. So, duality gap lang tawag natin. So, what we have discussed so far is yung approach na ginawa natin sa mixed integer or sa unit commitment, which is using mixed integer linear programming. May isa pa tayong approach na ginagawa, which is if we consider the variation ng electricity price. Ang tawag naman natin doon is auctioning. So, alam nyo ba yung auction? Bidding. Which is yun yung nangyayari sa isang deregulated market. So, how do you consider auctions pagdating sa unit commitment problem? So, we need to first define ano ba ibig sabihin ng auction. So, what is an auction mechanism or what is an auction? So, auction, in a much broader or common sense, it is parang kagaya ng eBay. Alam niyo ba yung eBay? So, isa siyang online shop na may makikita kayo doon na magkakaiba ng prices. Actually, kahit hindi eBay, kahit yung Lazada na lang o Shopee na lang. Di ba may makikita kayo sa Lazada at Shopee na isang certain product pero magkakaiba ng price. Pero ano yung pipiliin mong price? Siyempre doon, yung mas mura. So, parang ino-auction mo yung price. Ang masakit lang sa ulo nun is kung yung nabili mo sa, for example, sa Lazada is hindi totoo. Kaya i-verify mo yun. But take note, ganun yung parang ginagawa natin sa isang auction. You try to get yung lower the price. So, an auction is a negotiation mechanism where naka-specify yan. It need to run in explicit rules. And the negotiation is mediated by an intermediary and exchanges are market or currency based. Kaya nga, pwede mo rin i-consider ang auction mechanism or an auction sa isang electrical market or sa power market natin dahil we try to bid, we try to get yung lower prices natin doon. And meron kang isang negotiation mechanism which is yung spot market mo.
or yung WESM mo for the Philippines. So, ang tawag natin doon ay auction mechanism. So, yan yung definition ng auction. So, ano ba yung mediation? So, ang mediation is yung parang auctioneer na tinatawag natin. Siya yung sasabi na binibenta natin yung salamin ni Alpha for 10 centavos. Sino ba mas mataas? Piso daw. Going once, going twice. So, yun yung ginagawa ng isang auctioneer. Siya yung nagsasabi kung hanggang saan yung limitation no price natin. Ang hirap naman yung Alpha kung piso lang yung salamin. So, yun. Nakalagay dyan na you also manage communication and information exchange between the participants. So, kung i-relate natin sa power market, sino ba yung mga participants mo? Yung mga generating companies natin. Sino yung ating auctioneer doon? Yung ating WESM. Okay. They provide structure and enforcement of rules. And the mediator, ulitin natin the mediator is not an agent or participant. Wala siyang pakialam dapat kung kanino mapupunta yung mananalo. And parang automated set of rules. Parang sabihin mo computer lang siya nung nagsasabi na yun. So yun ang mediation. So there are different types of auction. Meron tayong tinatawag na open versus sale bill, one-sided versus two-sided, clearing policy, and number of bids allowed. So ano mga difference sila? Pag sinabi mong open versus sale bill, do you know what other participants are bidding? So kumbaga, pag open, yun yung i-announce ng auctioneer kung yung mga price. Tapos may magtataas ng kamay, sasabihin na 5,000. Tapos may magtataas ng kamay, 7,000, and so on. Alam mo yun. Maganda yung ganong pangyayari kasi makikita mo dito kung sino yung may pera or wala. Di ba? Kasi pag tumaas na yung sobra yung price, hindi na magsasalita yun. Yung iba kasi dyan, lalo ng paglasay, pag nag-auction, matataas yung yung testosterone nila. So kasi gusto nila payabangan yan eh. Yung pala wala ng pera eh. So yun. Yung sale bill naman, ang ibig sabihin lang ng sale bill is sasabihin yung price pero hindi nyo malalaman kung sino yung nag-bid. So hindi price. Ano naman yung one-sided versus two-sided? Ibig sabihin, kung yung buyer and sellers ba yung nag-submit parehas, kumbaga nag-auction ka, sabihin pati yung buyer. Sabihin, yung buyer, ito yung price. Sabihin, kung bibili ko yung 5,000, pero yung sa seller, sasabihin niya, gusto ko ng 10,000. So buyer versus. Hindi naman necessarily na depende kasi, meron ka pang additional structure. Kaya for example, kagaya nito, number of bids allowed. Pwede kasi mangyari, sale bid ka, pero pwede as long as hindi tapos yung timer. May oras kasi yun eh. So for example, lahat kayo, nag-bid na kayo. So sa titingnan ng auctioneer, sabi niya, so far ito yung price. So meron pa bang hahapol, etc. So magbibid kayo ulit. So, pero kung sinabi ko naman na 1 bid per person lang, kung ano na yung una. Hindi kagaya, yung open kasi, ang maganda sa open is makikita mo magkakaroon ng parang away or competition yun. Kasi syempre, makikita mo na nagtaas ng kamay, for example, si Pontines. Tapos, gustong-gusto ni Alpha yung binibenta. So, itataas niya yun. So, parang mag-aaway sila in terms of money. Yun ang ibig sabihin pag open. Pag sale bill, hindi mo alam kung sino yung natin. Karaniwan, kaya ka nagsi-sale bill is para ma-avoid kasi minsan may nangyari sa mga auction houses na binili na ng ganito,
yung iba, papabugbog yung ganito para makuha yung ano. May nangyayari yun. So yun yung open versus sealed. So one-sided sa two-sided naman, ang ibig sabihin, it's either yung buyer lang yung nagbibid or yung seller, buyer and seller. Ano naman yung clearing policy? So ang clearing policy naman is kailan ba ma-determine yung mananalo? Occasionally, continuously, or once na. Pag sinabi natin occasionally, ibig sabihin, yung price mo, yung ino-auction mo na item na yon is hindi lang isang item yon. Sabihin natin multiple items yon. Gusto mo lang i-auction yung item na yon kasi in demand pa rin siya kahit multiple siya. Sabihin natin, we have 5 set of gantong limited edition na sapatos. So, 5 times ka pwede magkaroon ng winner doon. Pag sinabi mo naman once, ibig sabihin, limited edition lang siya na one in the world lang, for example. Now, yung number of bids, ibig sabihin, kung ilang bids pwede per participant lang. Sabihin natin, 10 times ka pwede or as long as kaya kumikera ka. So, yun yung difference. So, there are also different type of auctions. Yung tinatawag natin na English outright auction, ito yung sinisigaw mo yung bid mo. Yan yung pinaka-familiar sa lahat na auction type, yung sinisigaw natin. One-sided yan, kasi yung buyers lang yung nagbibid. Publicly known. Kasi naririnig na lahat yung mga bidding. Pero may variant yan na yung highest bid lang yung sinasabi. Then meron rin ang nangyari sa English outright is bids must be increasing. Hindi yan decreasing kahit ano mangyari. And auction closes when only one bidder is left. Ibig sabihin, pag let's say 10 kayo, bid kayo ng bid, no, wala nang pera yung iba, yung natira na lang yung nagbibid, tapos na yung auction, sa kanya na yun. Kumbaga, the highest price wins. Yun yung English outright. Kaya tawag sa kanya outright kasi sinasabi ko. Meron rin tayong variation naman sa Dutch. So Dutch outright naman yun. Ang nangyari naman dito is madalas ginagamit yan kung nagbebenta sila ng tulips. Kasi ang tulips sa flower market sa Dutch is very rare or expensive yan. Kumbaga, yan yung karaniwang ginagamit mo if you want to please your girlfriend or let's say yung nililigawan mo. So, kumbaga, mabilis yan mag-close friend and one-sided yun kasi yung buyers lang yung nagbibid and it must be decreasing. Decreasing naman yun. So, start ka sa maximum, ilo-lower mo sa asking price until someone accepts. And auction closes when anyone accepts it. Bali hindi yung Baliktad siya. Yung English, pataas. Ito naman, pababa. Kasi kumbaga, common kasi yung tulip sa Dutch. Common in the sense na madali lang tumubo. Pero kumbaga, ginagamit ko rin siya sa ano eh. Sa mga other things eh. Kaya yun yung commonly na pwede mo rin siya gamitin, hindi naman necessary dyan. For example, let's say, meron kang gustong gamit na i-dispose na talaga. So, hindi mo siya pwede gawin as English auction mechanism. Kasi, pakiramdam mo yung gamit na yun, hindi mo na mabibenta ng mataas. So, parang garage sale in the sense na pababa yung price natin. So, yun yung difference ng dalawa. Meron pa ba? Meron rin tayo tinatawag na big crane auction. Dito naman, publicly known, highest bid receive the goods, pays the second highest bid. It turns out not to matter whether bids are secret. So, pwede siyang secret or hindi. As the nice property that truth-telling, bidder your actual valuation is a dominant strategy. So
So ano ibig sabihin nito? Highest bid receive the goods and pays the second highest bid. So, yung pinakamataas na bid, na nag-bid siya yung makakakuha ng item. Tapos, yung bayad siya yung pangalawang price. Yeah. So ang maganda dito kung let's say na Truth telling ka talaga eh. Kasi for example, apat tayo nagbibid. Ang binid ko 10,000, ang binid mo 5,000, ang binid mo pala 4,000, ang binid ni Alpha 200, tapos yung isa 100. So hindi 10,000 yung babayaran ko, 4,000 lang. Kung ano yung kay Bengalo, kung ano yung price na sinabi niya, yun. Kahit ako yung pinakamataas, hindi ko gagamitin yung pinakamataas. Ang gagamitin ko yung second highest. So kaya maganda pa rin yung truth telling ka. Nandun yung dominant strategy doon eh, sa truth telling. Pero lahat yun sa Ha? lahat yun nangyayari. Ano? Lahat yun nangyayari. Ano? Lahat yun nangyayari. Anong nangyari sa buhay? Halimbawa sa ibang video nangyayari. Oo, pag yun yung type ng auction mo, sasabihin naman, hindi ka naman pupunta sa auction house na hindi mo alam kung ano yung type ng auction doon. Sasabihin din naman yung mechanics ng as well. So pag nakita mong big ray auction yun, ibig sabihin, kailangan yung bid mo yung pinakamataas and pagdasal mo yung kasunod ng price is medyo malaki yung agwat sa'yo. Kasi for example, 10,000 ka tapos si Alpha 9,999. Ay, halos 10,000 lang rin yung babayaran mo. So, ang advantage, may advantage rin yun at saka may disadvantage rin. so yun yung ang maganda lang sa kanya, protect talaga. Kasi makikita mo yung actual variation for that specified value. First price, sealed bid. So, from the word itself, kung ano man yung nilagay mo na price, yun na yung final, nakaseal yun, hindi malalaman ng iba. Pag binuksan na lang, doon na lang makikita mo. Ang problema dito, ang challenge mo dito is Isipin mo kung magkano kaya bibilin ni Gulis, magkano kaya bibilin ni Alpha, magkano bibilin ni Fernandez. Kailangan yung bid ko is either mas mataas sa kanya or mas bumaba sa kanya. Saan madalas nangyari yan? Construction. May bidding tayo sa construction pero hindi mo alam yon. Unless may informant ka dun sa ibang company. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin mga under the table dyan na huwag niyong gagawin pag naging engineer na kayo. So may mga under the table dyan, mga strategies para malaman mo kung ano yung bids ng iba. Kasi syempre, project ang hinahabol natin. Yung iba kasi ang ginagawa, for example, kung kakilala niya yung may-ari ng project, hindi, best friend sila, sabihin niya, sabihin nung may-ari nung project, pre, yung tatlong company ganito yung mga price. So, wag mong masyadong taasan dito, dapat nandun ka sa range na yun. Which is, mali yun. Pero yung classical na gagamit natin talaga doon sa construction dapat is first price sealed bid. Walang nakakaalam dapat ng price. Pati sa pagkuha ng traffic, Hindi, yun na yung ginagamit. Yun talaga yung ginagamit. Hindi mo malaman, pag let's say tatlo kayong company, hindi nyo dapat alamin yung price ng bawat isa. Kasi syempre, alam mo na kung paano yung adjustment eh. Although, yung iba, ang sinasabi, kaya mas magandang alam nila yung price ng iba para at least may competition, mabilis yung competition mo in the sense na ma-improve mo na kagad yung improvement sa pagde-design, pagko-cost estimate, etc. Pero ang madalas kasi ginagawa natin is naka-seal siya talaga. So, doon na sa mismong project, sa awarding ng project na lang sasabihin na ito yung nanalo, etc. Mas malalaman mo yan. May ganung mga approaches. Meron rin tayong tinatawag na continuous double action.
Ito ang ginagamit sa New York Stock Exchange, sa Nasdaq, or mga common na stock market. So, two-sided yan, sellers and buyers both bid. Matches are made continuously. Matches are made based on the difference between the bid price and the ask price. So, ang either challenge would be guessing future movement of the clearing price. Take note kasi kung mapapasin nyo, kung nagsa-stocks kayo or nagre-read kayo ng mga regarding sa stock market or even sa crypto, kailangan mong bantayan yung valuation ng stocks mo or yung valuation ng cryptocurrency mo. Kasi one wrong move, pwedeng bumaba yun, pwede ka na malugi na tuluyan. So, parang gagawin mo, pag nakita mong pataas na yung price, huwag kang bibili. Magbebenta ka doon. Pag nakita mo pababa yung price, doon ka bibili. Huwag kang magbebenta doon. Kaya meron tayong tinatawag doon ng mga bull market, saka yung isang type ng bear market. So, tawag natin doon sa stock market, type ng auctioning is continuous double auction kasi both sides. So, what are the properties ng isang auction or in terms of mechanism natin? Efficiency, incentive compatibility. Kaya efficiency, it means that agents with the highest valuation get the goods. If not, expect an aftermarket to develop. Next, incentive compatibility. The optimal strategy is to make honesty. Easy for participants, no need to counter speculate, and easy to determine the efficient allocation. Ano pa ba? Gusto mo rin malaman how is surplus distributed? Which consumers are the happiest for that case? Who pays the transaction cost? How much are they? And the mechanism being manipulated by coalition, meaning to say, pag let's say usap yung mga different companies. Kaya minsan nga, di ba, if you look at sa stock market, may mga horror stories yan eh. Na sinasabi na itong dalawang company na to is cooperate para ibaba yung stocks or itaas yung stocks. Kasi gusto nilang ibaba yung stocks, for example, isang company para yung company na yon magpre-predict kung ibebenta na ba niya or hindi. Para kunin nila yung company na yun. Yun yung mga horror stories na madalas nyo marinig tungkol sa mga ganyan. So, yun yung consider to. How long does it take to close? Ibig sabihin, every 5 minutes ba or every time? Kailan lang ba pwede magkaroon ng market transaction? For instance, sa stock market, hindi ka pwede magkaroon ng transaction during weekends. Wala yan Saturday, Sunday. Monday to Friday lang yan. And sa Monday to Friday lang yan, hindi naman yan 24/7. Parang may time frame lang yan. Let's say 8 a.m. until 6 p.m. or 8 p.m. So may specified ratio. So yun yung mga kailangan may consider ng mga property. You also need to consider ano yung valuation ng goods mo. So for our case, that would be yung energy natin. So is it private value or independent value or it is a common value? So, anong difference nila? Pag private value yan or independent value, the amount of a person is willing to pay. Usually, ang electricity is under a private value or independent value. Pero pag pinag-usapan natin mga gold, antique, art, or other rights, or even the stock, it's more on a common value. So, ang ibig naman sabihin ng common value, the amount of a person is willing to pay depends upon the value placed on the book. So, kaya nga double auction mechanism siya. Pag sinabi mo namang private value, yung buyer lang ang nagbibid. So, depende kung sino man yung, kung ano yung halaga ng value na yung para sa'yo. Kaya ang electricity is nandun sa taas. Hindi mo pwede gawin kasing common value.
correlated value. Some private valuation and some common value yun. Items may have network effects, for example, VCRs or computers. Items may also provide both value and investment. Example naman nun is artwork or collectible. Sabihin natin, bumili ka for example na yun sa sapatos ni Michael Jordan na ginamit niya noong 1987. Sabihin natin 1987. Pag nagtagal yon, mas magiging mahal yun. So, kaya naman nagko-collect ng mga ganong toys. So, yun yung ginagawa usually ng mga nagko-collect ng mga toys, ng sapatos, toyo, antiques, and so on. Kasi iniisip nila in the long run, pwede nila ibenta ng mas malaki. So what are the challenges nito? And di syempre, estimating what others will pay. Kasi may limited kang budget. Kahit gaano kang karaming pera, may limitations ka pa rin. So, titignan mo pa rin kung magkano yung, or i-estimate mo kung magkano yung kayang ilabas na ibang tao para alam mo kung mabibili mo ba siya or hindi. Or tutuloy mo pa ba yung pabibili. Now, meron tayong tinatawag na winner's curse. Ito naman is A paradox wherein in a first price auction, the winner knows that he or she paid too much as soon as the auction is over. Parang nanghinayang ka bigla. Kasi sabihin natin, ang binid mo is 5,000. Lahat sila nasa mga hundreds lang. So, kumbaga, parang nanghihinayang ka, ay, dapat binid ko pala na mas mababa yung konti. Kasi kahit anong mangyari, ako pa rin mananalo. So, yung winner's curse ang tawag natin. So, we'll continue discussion about yung auction mechanism natin on Thursday. Afterwards, we proceed sa next topic natin.